Okay, hello everyone. Welcome muli sa ating online financial literacy class. At ang topic naman po natin ngayon ay ang Kaiser International Health Group. Okay, so pag-uusapan natin kung bakit ba natin ka-partner si Kaiser pagdating sa healthcare. Okay, so umpisahan na natin. Pakinggan muna natin si Ma'am Sharon Cuneta, ang ating brand ambassador pagdating po sa long-term healthcare. Kahit ano man ang estado natin sa buhay, we keep working. But we keep forgetting, we seem to forget that health is the real wealth. Kasi you never know what's going to happen tomorrow. Ang mas nangangailangan yung mga lalong nahihirapan. Kung kaya naman nilang maghulog ng paunti-unti, basta meron kanya, may protection ka. Kasi baka yung kinikita mo hindi sapat sa pambili ng gamot. Marami nakakasakit, mga anak, di ba? O ikaw mismo. Lalo kung ikaw yung breadwinner, nagtatrabaho ka para sa pamilya mo, tapos bigla ka nagkasakit, paano na yung pamilya mo? At kahit nga anong estado, it's one thing off your list ang aalalahanin. Kahit ako, di ba? So, that's why it's important to have it. Kasama ko ang Kaiser, kahit maputi na ang buhok ko. May Kaiser health card ka na ba? Sharon Cuneta po, para sa Kaiser. By tradition, the Filipinos maintain strong family ties. But it's this same tradition that prompted more than 50% of Filipino senior citizens to rely solely on their children and relatives for support in their old age. You can follow the same path, or you can choose to proceed in another way, a better way, the Kaiser way. And what is the Kaiser way? Financial independence, especially in your retirement years, when you'll really need medical attention and support. Other HMOs serve group and individual accounts. Kaiser International Health Group focuses on your long-term health needs. How? Kaiser uniquely provides for a second layer of HMO coverage, which gives members the option to utilize it or not. You can use it if you have to, but if you stay healthy, Kaiser International Health Group will reward you with the financial independence you deserve in your senior years. Simple, worry-free, effective. Why? Because Kaiser cares. Kaiser International Health Group, the first name in healthcare. Okay, so ayan po. Welcome muli. And para po sa ating mga participants, thank you very much for joining us sa ating webinar. So ako po muli si Christiane Diaz, ang inyong magiging sharer for this moment. Ako po ay isang secondary education teacher, isang truly rich financial educator dito sa IMG. I'm a licensed life insurance underwriter under Manila Bankers Life and of course an associate financial planner. Okay po? So hindi po natin pag-uusapan masyado yung aking sarili. So let's move forward and then pag-usapan na natin po si Kaiser. Okay? So pinakikilala ko din po sa inyo si Mr. Joen de las Peñas, ang aming president sa IMG. At syempre po, nakikita nyo dyan sa ating slide, yung pinaka-powerful book natin na kinakampaign po ng IMG, The Secret to Saving and Building Your Future. So, become your own financial educator. Yes po, totoo. Lahat po tayo ay pwedeng maging financial educator whatever is our background. Okay? So, matutunan lang po natin kung paano i-build up ang ating fund. We are already a financial educator. Pwede nating ituro ito sa family. Okay? So, let me share now to you. Kasi si Kaiser ay magpo-fall siya, no? Dito po sa baba. Okay? Sa pinakapundasyon. Okay? So, dito po sa aming campaign na educating 30 million financially educated families by year 2030, talagang ine-emphasize namin na ang pundasyon talaga ng pagbibuild ng wealth ay syempre yung health muna natin. Okay po? Pangalagaan natin yung ating kalusugan. At nandito po si Kaiser para makapiling natin siya at maprotektahan na tayo niya sa ating kalusugan. Okay? So, IMG's Financial Services, ano ba talaga yung mga meron tayo dito sa IMG? Okay? So, ayan, if I am a member of IMG, I get access to the different financial services and of course, nangunguna po dyan ang healthcare. So, makikita niyo po dyan sa ating slide si Kaiser. Okay?
So, later on, malalaman nyo kung bakit number 1 po ito. At ito yung talagang makaka-build up ng fund natin, not only to be used for now or the present, pero more so to protect us and syempre, ma-secure yung ating mga retirement later on. Okay? So, sa ating pag-uusapan po ngayon ay ito ay meron 3 parte. At ang una pong parte ay ang bakit kailangan natin ng long-term healthcare. So, importante ba to? Meron naman tayong mga HMO na available outside. Bakit pa kailangan ng long-term? Okay? So, pangalawa po, sino si Kaiser? Hindi siya masyado popular. So, sino ba siya? Ano ba yung role niya? Magiging role niya sa buhay ko. Okay? And then, part 3, ang mga Kaiser benefits. Siyempre po talaga para maging kompleto ang ating discussion ngayon. So, ito po yung 3 pinaka-importante na isi-share ko sa inyo. Okay? So, una po, part 1, why do we need long-term healthcare? Ayan. Siguro naman po ito ay napapanood nyo na sa iba't ibang mga webinars natin o yung iba po sa inyo ngayon ay naka-attend na ng ating mga members orientation o para naman po sa kaalaman ng hindi pa nakakapag-attend ng ating mga financial literacy class before. So let me just summarize to you yung ating solid financial foundation. Kaya makikita nyo po dyan ang healthcare being a solid foundation. Nasa baba siya. So pag tayo ay nagbe-build ng bahay, di po ba, inuuna po natin yung mga pundasyon. Ganun din po sa pagbe-build ng ating finances. Kailangan nating umpisahan sa ground para hindi siya madaanan man ng bagyo, hindi siya magigiba. Okay? So dito po siya papasok. The basic foundation of building wealth. Yan. Siguro na-surprise po kayo na ang basic foundation of being wealth is health. Okay? Bakit nga ba kailangan ko ng Kaiser Long-Term Healthcare? Kayo po, bakit nga ba kailangan niyo po ang Kaiser Long-Term Healthcare? Ano ba ang masakit na reality ng buhay natin ngayon? So siguro maganda po na balikan natin yung mga realities in life para talagang makita natin ang kahalagahan ng long-term healthcare. Ayan, familiar po kayo sa itsura na yan, di ba? Marami po tayong mga senior citizen. Pero nakikita niyo po sa mukha niya malungkot. At marami po sa ating mga senior citizen ang malungkot ang naging tadhana nila. Okay? Bakit? Ayan. Because this is the most neglected need talaga, yung healthcare. So tingnan po natin dalawang senaryo ng buhay natin. Yung age 21 to 60, yan po yung ating active years. At ito namang age 61 and beyond, dyan na po tayo. Diba? Yan po ating mga senior years. At lahat po tayo dadaan dyan. Okay, so during our productive years, dito tayo talagang nagtatrabaho ng husto. Yan. At dito naman sa ating senior years, ay yun na dapat yung ating retirement, yung time na tayo ay magpapahinga na at tayo ay pipitas na lamang dapat sa ating mga napag-ipunan. Okay? But there is a sad reality talaga na maybe hindi po natin ito napapansin, hindi natin napapag-reflectan, but we might as well try to dissect a little para makita po natin. Yan, di ba sa active years natin, talaga namang we work so hard. Diba? Maraming Pilipino ang sobrang sipag. Aminin po natin yan. Talagang we want to provide for ourselves and our family at sa career natin. Pag nasa tuktok pa yan, nasa ano pa tayo ng ating career, talagang we want to pursue a good career. So we work so hard for the money. And syempre, di rin naman din po natin nakakalimutan minsan na mag-enjoy. Okay? So, we enjoy with our friends, yung pinaghihirapan po natin, in-enjoy natin. At dumadating din tayo sa period na kailangan nating magkaroon ng family. Then most of us would enter a marriage life, pagpaplanuhan, ang pag-aasawa, magagastos, ayan, dadating na ang mga anak. Diba? Pag nagkaroon na ang anak, iisipin mo na yung kanilang pang-education. Halos, malimutan na ang sarili kasi nakatuon na tayo para sa edukasyon ng ating mga anak. Okay? And then, ma-realize natin tayo po pala ay nasa senior years na. Nalimutan na natin, di ba, na nagkakasakit na tayo because we work so hard.
Okay? At marami po sa ating mga senior citizen cannot afford to go to the hospital. Okay? Hindi lang po sa takot sa ospital, takot tayo, pero yung kawalan ng funds, yun po talaga yung number one. We don't have funds. Ang mga matatanda nating mga kababayan, di ba, walang funds. That's why, sa bahay na lang, no? Magtiis na lang ako na ako'y may sakit. Okay? Nakalimutan ko ang aking sarili. Di ba? So it's very sad na makalimutan ko yung aking sarili dahil I provided everything for my family. So parang hindi po tama kasi di ba tayo po ay nagtatrabaho, dapat meron po tayong nailaan din para sa ating sarili kasi sino po ang mag-aalaga sa atin sa ating senior years. Yan. So ano pa po yung mga sad reality? Di ba kung ikaw po ay isang empleyado ngayon, tapos meron kang HMO, bigay ng inyong kumpanya, madadala mo po ba yan kapag ikaw ay nag-retire o nag-resign? Okay, siyempre hindi po yan ibibigay ng ating mga employer. Okay? And sad to say, hindi po lahat ng mga companies ay may HMO. Maraming mga kumpanya, maraming mga institution na may mga employees na wala naman talagang healthcare kasi hindi naman kasama sa kanilang kontrata yon. Okay? So ito po yung iba't ibang klase ng mga short term natin na HMO na available outside. At siyempre kasama na po yung Kaiser kasi meron po tayong feature ng short term care din dito sa Kaiser. At siguro marami po sa atin ang meron ito. Okay? Some people have 1 to 2 HMO. Okay? Yung bigay ng kumpanya at pwede din pong magkaroon ng sarili na ikaw yung magbabayad. Okay? Kung ito yung ating HMO na bigay ng company, syempre, nasabi nga po natin dyan, pag nag-retire na tayo, hindi na natin yan madadala, hindi po yan ireregalo sa atin, syempre, bye-bye na yung ating HMO, hindi na natin mapapakinabangan yan. Okay? So, another sa reality naman po, na walang traditional healthcare company that covers sa edad na 61 pataas. Pag tayo po ay senior na, bibihira, maybe it's a special case. It's a special case. Pero in most cases, walang HMO na magko-cover sa iyo 61 pataas. Dahil mahal na ang mga medical expenses para sa mga matatanda. Okay? So, okay lang pag tayo ay younger years pa. Pero pag tayo ay medyo nasa senior age na, malamang na hindi na po tayo mako-cover ng ating mga HMO. Okay? Ano pa po? Ang halaga ng paggamot po o hospitalization ngayon ay napakamahal. And it doubles every 5 to 7 years. Why? Because of inflation. Ayan. So, ito po yung survey forecast na 13.1%. There is a medical inflation in the Philippines since 2018. Okay? So, tumataas ang mga presyo ng mga hospitalization, pati ng mga medicine, at ganun po, may price increase lahat ng mga commodities. At sabay-sabay po yan. So, kung ang mga basic commodities nga ito mataas, how much more po sa mga gamot? At ngayon, experience po natin yan na nasa pandemic state po tayo, di ba? Sobrang mahal ng mga gamot at sobrang mahal ng mga bilihin. At hindi po yan mapipigilan. Okay? So, there is also a sad reality ngayon sa mga panahong ito na may mga nagkakasakit na ospital dahil po sa COVID. So take this case po of a 60-year-old patient whose hospital bill reached 1.4 million in only 1 week. And the patient was admitted to a high-end private hospital in Alabang, Muntinlupa after getting rejected by other hospitals because they are already at full capacity. Diba po? That's a sad reality. At papaano kung wala pong pera? Diba? At 60-year-old, syempre talagang battling for his or her life. Ang 1.4 million, that's something. Yung pinaghirapan ng napakatagal na panahon. Okay? So, isa pa pong scenario dito. Okay? Meron pa po tayong isang case dito, a COVID patient na dinisclose niya yung mga fees charged by a private hospital in Metro Manila because of yung isa rin siyang COVID patient. At magkano naman yung kanyang expenses? 1.1 million. For 18 days of confinement. Na kung napakasakit po sa bulsa niyan. At ito po yung mga itemized na
mga shinare niya na expenses. Paano po kung walang budget? Saan po kukunin niyang milyones na yan para sa pagpapagamot? Okay po? So, hindi po ito talaga karamihan natin naiisip eh. Pag dumating na lang, saka po tayo mamumroblema. Okay? Ano pa? Marami ang namamatay hindi dahil sa walang gamot, walang doktor, walang hospital. Ito ay sa kawalan ng pera. Aminin po natin yan. Walang pera, walang budget, kaya magtiis na lang ng sakit. Okay? Takot tayo kasi sobrang mahal ng hospitalization. Ayan. Bukod pa dyan, pag tayo naman po ay na-hospital, no, karamihan po sa atin nasa ward. So, tabi-tabi ang pasyente. That's a sad reality in the Philippines. Okay po. So, ano mangyari po sa atin dyan? Mabublutot natin yung mga sakit ng bawat isa. So, instead na lalabas tayo na maginhawa, maaring nakakuha pa tayo ng sakit ng ating mga katabi. Okay? So, ito it's another sad reality na sobrang dami ng mga pasyente, kaya kahit sa pasilyo ay pwede na. Okay? Basta po malapatan lang ng kaukulang medication. Ayan. Isa pa pong sad reality, yung pumila ka. Diba? Pumila ka dahil kailangan mong mag-avail ng murang check-up, ng murang pagamutan. Ayun nga po, may sakit ka na pero pipila ka pa. Pero what can you do? That is the reality. It's a very miserable healthcare system in our country. What else? Karamihan umaasa sa mga anak, nagbebenta ng mga naipundar or nangungutan ng pera para sa mga medical needs sa panahon ng retirement. Tama po ba? Di po ba? Marami po tayong nababalitaan na nagbebenta ng mga properties. Okay? Yung mga lupain, yung mga investments. So, na ipagbebenta kasi syempre ang priority mo is to make someone better. Diba? Yung may sakit, kailangan gumaling. Kasi hindi na mahalaga yung mga investment na yan. Basta't mailabas sa ospital, mapagamot. Ang problema po, napakahirap i-dispose ang mga investment na yan. Hindi mo madaling maibenta ang mga properties. Ang pwede mong gawin dyan, isang la sa ospital. Parang yun yung promise, diba? It's your guarantee na para lubusang mabigyan ng medication ang mahal mo sa buhay na nasa ospital. So, i-guarantee mo yung iyong property. Ayan. Pwedeng sasakyan, pwedeng lupa, pwedeng bahay. So, majority of personal bankruptcy is due to medical crisis. Do you believe? Diba? Paano na? Ubus na ang lahat. Tapos may utang ka pa. So, may sakit ka na, may utang ka pa, wala ka pang maintenance ng iyong mga medicine. Lalo ka pang magkakasakit sa kakaisip mo ng iyong pang medication. Okay? So ngayon, tignan natin baka pwede nating baguhin ito. Dahil meron naman pong tinuturo sa atin dito sa abundance formula na pwede nating pag-ipunan talaga yung ating healthcare. So we have the so-called the secret formula of building wealth. Okay? So ito po ay nasa libro ni Brother Bo Sanchez na The 8 Secret of a Truly Rich. At kahit pa po ibang mga financial motivators and experts, meron talagang certain formula na dapat sundan natin para tayo ay makapag-ipon. So dito po sa ating illustration, we have the following. If our income is 100%, we take off 10% para po sa tithes. No? We give back to the Lord through charity, yung ating mga blessings na tanggap kay Lord. And then, you set aside 20% of our income for our saving and investment. So ito pong parte na to, dito po tayo ngayon maglalaan ng budget para sa ating kalusugan. Okay? At dito po, yung 70%, ito naman yung ititira natin para sa ating mga expenses and lifestyle. So kung maaari lamang po na yung ating lifestyle, i-simplify natin based dun sa kapasidad na meron tayo. No, the income that we have. Because sometimes, kaya yung reason natin kaya hindi tayo nakakapag-ipon, because we have a lot of expenses.
yung ating pong lifestyle mataas kaysa doon po sa pumapasok sa atin na pera, ay wala po talaga tayong masisave dyan. Okay? That's why here in IMG, really, we teach our members to be disciplined. Kailangan talagang maglaan ka ng para sa savings mo. At yun ay iyong i-invest para sa iyong kalusugan. Okay po? So I hope na we are learning. Okay. So sample computation, halimbawa po may income ka na 20,000, monthly income mo yan. Pwede ka namang mag-save ng 4,000 para sa iyong healthcare, di ba? I-invest mo yung 20% na iyan. Okay? Kung ikaw ay tumatanggap ng iyong sahod 15 and 30th, at least mayroon kang 2,000 na isubi mo, o kaya naman kung weekly naman ang iyong swelduhan, di itago mo yung 1,000. Okay? So you might say, imposible yan, ma'am, kasi maraming expenses. That's why po tinuturo natin. Okay? Tinuturo natin at nababanggit ko po yan doon sa mga previous webinars ko. We have to increase our cash flow and then reduce our expense para po masunod natin yung formula na ito at makapag-ipon talaga tayo. Okay? So another powerful concept po, yung tinatawag nating the X-curve concept. So makikita nyo po dyan sa illustration ang dalawang linya. Meron po tayong red line that represents our responsibility line at meron naman tayong blue line that represents our money line. So it's like a ribbon na nag-intersect siya sa gitna. So paano po siya pwedeng i-apply sa pagdating po sa pagbibuild ng ating fund. Okay? Di po kung tayo po ay nasa younger years pa tayo, nag-uumpisa tayo ng ating mga career, we have no savings. Wala pa tayong masyadong enough na napapag-ipunan, di ba? Pero we have a very big responsibility. Ang dami po nating gustong ma-accomplish sa buhay. Maraming pagkakagastusan. Okay? Pero that's sa ating X-curve, dapat ito ay habang tumatagal, at tayo ay dumadating sa ating senior years or old age, dapat po yan ay meron na tayong big savings. Diba? Mayroon na tayong big savings para zero out na yung ating responsibility at gayon sa pagtanda, hindi na po tayo kailangan pang magtrabaho kasi meron na po tayong napag-ipunan. Okay? So ito po yung ating mga pangangailangan sa ating younger years. We have food, shelter, clothing, education, health, di ba? And of course, karamihan po sa atin may utang. Okay? Hindi na iiwasan yung utang. So what will help us there is our active income. So we work hard for the money. Okay? Dito naman po sa ating kanan, di ba? It's our passive income that will work for us. So gusto nyo ba ng money that works for you? Para meron ka pong pantugon sa iyong mga pangangailangan? The same din naman po yung pangangailangan natin. Mangangailangan pa din tayo ng pagkain, shelter, clothing, education. At kailangan debt-free na po tayo dyan. At makikita nyo po, ma-observe nyo po dito, nakabold po yung health. Why? Kasi ito po yung time na medyo humihina yung ating mga immune system, mas marami na po tayong budget na kailangan para sa ating kalusugan. So kaya po, kung i-connect nyo dun sa nasabi ko kanina, kaya natin kailangan ang long-term healthcare kasi sa ating pagtanda, talagang mas nangangailangan po tayo ng kaagapay dyan. Okay? Ayan. So, i-combine naman natin yung ating abundance formula. Yung 20% na iniipon natin, if you're going to save that and invest consistently, ilalagay mo sa health fund mo, imposible ba na magkaroon ka ng big savings? So that's very possible. If consistent mong iipunin yan, may disiplina ka sa iyong sarili na talagang paglalaanan mo ng fund yan, ikaw din ang makikinabang niya, no one else. Diba? Ikaw ang makikinabang niya dahil para yan sa iyong retirement, para yan sa iyong senior years. You have big savings at hindi ka mamroblema. Okay? Kung saan ka huhugot in case magkaroon ka naman ng sakit. Sa buhay po natin may mga ifs, may mga uncertainties. Okay? O paano kung hindi naman po tayo tumanda? What if we die too soon? What will help us there? Okay? Ano naman yung magiging katulong natin dyan? Or what if we live too long? Ayan. Protected ba tayo?
So if we die too soon, tinuturo po natin dito sa X-curve that what will protect us is the income replacement. So di ba yung papalit po on our behalf, lalo na pag tayo po ang nagbibigay nagbibigay ng bread in the family, ibig sabihin naglalagay tayo ng nagko-contribute tayo ng pera sa pamilya, isa tayo sa mga nagpo-provide ng daily needs ng ating family. Parents ka ba? Di ba nagtatrabaho ka? Magpapaaral ka ng mga anak? So in case man po na tayo ay kunin ni Lord dito sa mundo, kasi we do not know that. Ba hindi naman natin alam. So what will protect our family in our behalf? Siyempre po, dyan po lalabas yung ating konsepto about insurance that most people hate to to talk about. Kasi hindi po naiintindihan. Kaya pinapaintindi po natin na income replacement is very important. Ano ba yung gusto nating iwan sa ating family? Utang, pag tayo ay nawala, sila yung magbaburden sa pagbabayad ng ating utang, or will leave them something that we will be remembered. Hindi naman natin kakailanganin talaga yung insurance, pero kakailanganin ng ating pamilya yan. If we love our family, secure them, protect them. Okay po? Now, if we live too long, what will protect ourselves? Dito na po lalabas yung protection ng ating investments. We are already living on interest here. So, namimitas po tayo. Namimitas tayo ng bunga ng ating mga pinaghirapan. Yung mga inipon po natin, pipitasin natin because we have big savings already. So, hihingi ka pa ba ng tulong sa iyong pamilya dyan? Okay, baka ikaw pa yung tumutulong, napakasarap, di po ba? Ikaw yung nalalapitan at ikaw yung generous enough to help kasi you have funds. You have funds for yourself and you can still help other people. Napakaganda po ng konsepto ng investments. Okay? And in life, ito po yung ating sad scenario. If I get sick, pag ako naman ay nagkasakit, ano yung magpoprotekta sa akin? Ayan, dito na po lalabas ang kahalagaan ng healthcare. Our short-term and long-term healthcare. Okay? So, are we prepared? Mayroon po tayong tatlong katanungan na dapat nating masagot dito. Are we prepared talaga? Okay? Dito sa tatlo, what if I get sick? What if I live too long? Or what if I die too soon? Sige nga po, maglaan tayo ng a little moment to think about this. Itong tatlong scenario ba to, ready ba tayo? Okay, so if you die too soon, secure your family with income protection. If we get sick, protect ourselves with healthcare. And if we live too long, secure ourselves with investment. Okay. Ang ganda-ganda po ng concept kung atin lang talagang iintindihin. Napakaganda. Okay? So, ang solution po natin dito is Kaiser Long-Term Healthcare. Why? Because Kaiser has 3 features. So, para po siyang kape, may 3-in-1 component. Okay? Siya yung magiging sagot natin if we die too soon, or if we get sick, or if we live too long. Okay? So, who is Kaiser? Sino ba siya? At bakit siya ini-endorse ni Ma'am Sharon Cuneta? Okay, dito po sa part na pag-usapan natin. Okay, so si Kaiser is already 17 years. At tayo po ay nag-birthday ng June 8. Okay, so ang saya-saya, di po ba? Matagal na si Kaiser, ibig sabihin na establish ng maayos ito with an authorized capitalization of 160 million. So ito po ay sumobra pa doon sa nire-require ng SEC para po sa isang fund ng isang financial industry. Okay po? So ang nature po ng business ni Kaiser ay healthcare provider at accredited po tayo, accredited broker for other healthcare companies. Okay po? Ayan. So, ulitin ko po, si Kaiser po ay healthcare provider. Hindi po siya insurance, hindi po siya investment, but it's a healthcare provider. Okay? So, ang ating medical director po ay pinangungunahan po tayo ni Dr. Lea Yolo. And our company and the products offered have passed the strict regulatory requirements of the government through the Securities and Exchange Commission, the Department of Health, and the Insurance Commission. Okay po? So, ayan, tatlong kumpanya pa nakasecure yung ating Kaiser. Okay? So,
Ang Kaiser po located sa ground floor, Kings Court Building 1 sa Chino Rosas Avenue, Makati City, Philippines. Nandyan po ang malaking office ng Kaiser. And makita nyo po dito sa building na to ng Kings Court, nandito po yan sa baba. Makikita nyo din po yung malaking billboard dyan ni Ma'am Sharon Cuneta, our brand ambassador for Kaiser. Ayan. So, pag kayo po ay makapunta sa Makati, ay kayo ay igigreet ng ating brand ambassadress na si Ma'am Sharon. Okay? Ayan. So, Kaiser has 3 components. Meron po siyang healthcare, meron na din po siyang insurance, at meron na po siyang savings. Okay? So, saan ka pa? Na-hit mo na yung tatlo. Pag may Kaiser ka, peace of mind. Okay? So, there are different types of plan. And yung ano nito, yung it represents also the eligibility kung para kanino to. So if short term po ang kukunin natin, meron po tayong available dyan for until 60 years old, okay? So this is the short term, the HMO, the usual HMO, okay? And then meron din po tayong features ng HMO na yan na pwede nating magamit for our outpatient care and inpatient care. Okay? So the next po is the senior care. It's a type of plan na para naman po sa ating mga senior. Di ba sabi ko po kanina, there is a sad reality kasi marami pong HMO ang hindi naman talaga covered ang senior years. Okay? Pero dito po sa Kaiser, meron po tayo para sa senior care. HMO for our beloved grandparents. Okay? That's para naman po yan sa mga 61 and 100 years old. Okay? So they can use now for inpatient care. And of course, ito po yung napakaganda na plan. So this is the long-term healthcare. At ang eligibility naman po nito ay magmula sa 10 years old hanggang 60 years old. So this is the 3-in-1 investment na sinasabi ko po kanina. Okay? So may features po itong long-term healthcare ng para sa kalusugan natin, para sa ating pagpapagamot, at meron din po itong life insurance, at meron din po itong investment. Okay, so you can use now and you can use later. So Kaiser Network, meron po tayong more than 500 hospitals and clinics nationwide na accredited po kay Kaiser. And of course, our major hospitals, nandito po ang Makati Medical Center, ang St. Luke's Medical Center, the Medical City, Asian Hospital Medical Center, Cardinal Santos Medical Center. These are big and good, kumbaga magaganda po itong mga ospital na accredited po ng Kaiser. Okay? So, meron din po tayong mga Kaiser Medical Center na located naman po sa iba't ibang malls. Okay, so right now po meron tayong sa Cebu, sa Robinsons Galleria, sa Cavitex, Robinsons Ermita, Manila, SM Santa Rosa, okay, so San Pablo, North EDSA, and soon opening more branches nationwide. Actually po, we're opening na talaga ng marami pang branches. Nagkaroon lang po ng pandemic kaya medyo naudlot ng konti, pero we're on our way to have more branches nationwide. Yan, para makita po yung ating mga needs. So, I want also to share with you itong aming Kaiser Medical Center sa Santa Rosa. Kasi ako po ay nakalocate ngayon sa Santa Rosa. So, malapit lamang po yung Kaiser. And kami po bilang IMG member, we have this very beautiful benefit na pag kami po ay member ni IMG, we can have a check-up sa Kaiser Medical Center ng libre, okay, using our membership. So, unlimited po kami sa pagpapa-check up dyan kung gusto namin. And discounted laboratories pa. Okay? Kasama na po yung aming mga immediate family, pwede pong ipa-check namin ng discounted. Okay? So, sino po yung nagtatrust kay Kaiser? Ayan. So, meron po tayong mga iba't ibang government offices, no? Meron tayong House of Representatives, o yung Congress natin, Department of Agrarian Reform, may Court of Appeal, and other government agencies and private companies who trust Kaiser. So ito po ang kinuha nilang HMO para sa kanilang mga employee. Okay? So siguro naman hindi po kukunin niya ng mga government sectors po natin kung hindi po matatag ang Kaiser. Okay? So bakit naman Kaiser? Bakit dinirecommend mo sa amin ang Kaiser? Okay?
What's the test of a good healthcare? Tandaan niyo po ito at ito po ang features ng Kaiser. So kung tayo po ay mamimili ng isang healthcare, siguraduhin natin na may apat itong feature. Una po, kailangan po ay merong apat na cornerstone. Unang-una, meron po itong features ng short-term healthcare. Meaning to say, you can use for now and available for you pagka ikaw po ay magkasabay. Siyempre, kailangan mo munang lagyan niya ng fund. Hindi naman kaagad-agad ay gamit mo agad. Siyempre, you have to secure first your fund and then you can use now. And another one, there is also the other features which is the long-term healthcare. So you can use it later. So yun na po, gagamitin na natin for senior year. So kung hindi naman tayo nagkakasakit, then we can use it later on. Okay? At ano pa po yung maganda? Kailangan meron po siyang life insurance. Hindi lang po healthcare. Whatever happens to us, kung tayo man po ay pumanaw sa ating mga sakit, huwag naman po sana, pero syempre hindi natin alam, our family will receive the certain amount na para po sa ating insurance benefits. Okay? So maganda ba siya na peace of mind talaga yung iiwan natin sa ating family. Okay? At kung tayo naman po ay pahabain ni Lord yung ating buhay, meron pa siyang investment. Okay? So habang tayo po ay nag-iipon, nag-save para sa Kaiser, pinoprotektahan natin yung ating kalusugan at the same time, may bonus pa tayo dahil yung ating savings ay tumutubo. Okay? Saving and investment. There is a growth of our money, lalong-lalo na kung hindi naman po natin nagagamit lahat ng ating fund. Hindi tayo nagkakasakit, di naman po taon-taon magkakasakit tayo o buwan-buwan ay kakailanganin natin yung check-up. So nabibuild up po yung fund natin at yun yung maganda. Kaya natin magagamit pa yung Kaiser in the long run because we have already established the investment part of our savings. Okay, so itong apat po ito, dapat ay tinitingnan nyo tuwing kayo ay kukuha ng mga investments on a long-term basis. Okay po. So Kaiser is the first and only company that offers long-term healthcare program in the Philippines. Okay? So, long-term healthcare complete financial strategy po ito. It protects your family in case something happened to you. At nandito po iyan sa libro ng The Secret to Saving and Building Your Future na nabanggit ko po sa una pa lang ng ating discussion na pundasyon ang healthcare sa anumang klase, sa anumang uri ng pangangailangan po natin. Okay? It allows you to save and invest while covered by companies HMO. So, ikaw po ay nagtatrabaho ngayon at merong pinoprovide ka ng iyong company ng HMO, eh di mas maganda. Kasi yung HMO mo muna pagalawin, gamitin mo while you are saving for your long-term healthcare. Okay? Is it amazing? So, it is geared to address your long-term healthcare needs after retirement. So, ang healthcare po, kaya tinasabi natin siyang long-term kasi nakadesign talaga siya sa ating retirement. So, dapat yung mindset po natin talagang nakadirect siya para sa future. Okay? So, the best healthcare protection that builds solid financial foundation. Okay. So, as I've said po, ang Ultimate Kaiser Health Builder, kaya po siya builder kasi nagbibuild yung fund natin para sa ating health, para sa ating investment. Okay? Ano yung po mga benefits naman na po pwede nating makuha kung tayo po ay may Kaiser Long-Term Healthcare? Okay? So, meron po tayong features dito. Like building a house, you must build from the ground, di po ba? So, inuuna natin yung pundasyon na nabanggit ko kanina. Okay? So, si Kaiser po, sagot na niya yung apat na parte ng iyong basic financial foundation. So, magiging solid talaga siya pag nag-ipon tayo kay Kaiser kasi tinatamaan natin yung need natin for investment, tinatamaan na natin yung ating certain part of our emergency fund, okay? At tinatamaan din natin yung life protection kasi may feature siya for insurance. At of course, syempre, yung ating pinaka-foundation which is the healthcare. Okay po? So, I hope nagagandahan po tayo. So, ang ibig sabihin po, yung debt management, yan na lang po yung ating talagang bibigyan ng lunas para po totally ma-zero out yung ating utang. So, pag na-zero out yung ating utang, you have peace of mind when you have Kaiser.
Okay? So Kaiser is a 20-year program. At ito po ay babayaran mo lamang in 7 years. 7 plus 13. Yung 13 years po dito, yun yung waiting period. It's the growing time. Tapos ka na dyan magbayad. So imagine, 7 years ka lang magbabayad, 7 years of building your fund, and then you're already protected for 20 years or more. Pwede mo po yung pahabain. Okay? Let's see. So, sino po yung eligible to get Kaiser? Ayan. Kung tayo po yung anak na 10 years old, pwede na po siyang ikuha ng Kaiser hanggang 40 years po, 40 years old. So, K45 ang pinaka-lowest plan po dyan at pwedeng kumuha ng mas mataas. Okay? So, the lowest plan which is K45 cost you 2,647 ang premium niyan per month. Okay? So, kayang-kaya po yung pag-ipunan. So, pag tayo naman po ay nasa age 41 and 50-year-old, so ayan po, K60 naman yung pinakamababa dyan. And you can get that plan or higher. So, that is amounting to 3,529 and up. Okay po. And then, we have also for those who are in 51 years old up to 60 years old, so K75 naman po ang pinaka-lowest plan dyan or higher. You can get higher plans. Okay? So, magkano ba ang K75? That's 4,412 and up. Okay po? So, it has 3 phases. So, paano ba nabibuild yung fund natin? Paano ba nagtatrabaho ito sa Kaiser? So, when you have Kaiser, meron po tayong saving or accumulation period na tinatawag. Meron din po tayong extended period, or it's the growing time. At meron po tayong long-term care period or maturity. Okay? So, ano po, ilang taon nga po dito? Ayan, 7 years. Diba nabanggit ko po? 7 years po tayo na magbabayad or magbibuild up ng ating fund sa Kaiser. And then after 7 years, tumutubo na po yung ating mga na-build na fund. So from 8 years to 20 years, the 13 years na growing time. So wala ka nang ginagawa dyan, kundi i-anticipate yung pag-grow ng money mo. Why? Because our money is invested. Di po ba naka-invest siya? So that's to 3 to 10% ang ating maximum possible growth for our fund. Okay? And then yung ating 20 years and beyond na, ito na po yung maturity and beyond natin. So dito na po, pwede mong i-extend kung gusto mo pang mag-grow pa siya or pwede mo na siyang ihinto, pwede mo nang kunin lahat ng funds mo. Okay? So ang tawag po natin sa saving and accumulation period is planting time. Para po tayo nagtatanim. Di ba gano'n naman pag nagtatanim, paunti-unti, paunti-unti hanggang sa ito ay lumaki. And then, pagkatapos po na nating magtanim, may period po dyan na waiting time and growing time. Ano po ba? So ito na po yung extended period natin. Okay? So namumunga ng madami yung ating iniipon kasi ito ay naka-invest. And then, ang sarap po ng retirement. Why? Because ito na po yung time na tayo ay nag-harvest ng ating mga pinag-ipunan. Okay? So masarap ba isipin na peace of mind ang dadatnan ko when I reach my senior years? Kasi mamimitas na lang ako, hindi na ako magtatrabaho. Okay? So unahin po natin yung mga benefits during the accumulation period. That's 1 to 7 years. So yan po yung tinatawag nating planting time. Okay? So ano ba yung mga benefits ko? Paano ko magagamit yung aking healthcare or yung aking Kaiser? So, meron po tayong annual physical examination. Pwede mo na po siya magamit sa iyong dental check-up. Meron po tayong term life insurance with accidental death and dismemberment just in case man po magkaroon po ng accident or tayo man po ay kunin agad ni Lord. So, meron na pong nakasecure na insurance dyan. Inpatient benefits except for pre-existing conditions and dreaded diseases. Okay po, with regards po sa mga pre-existing conditions and dreaded disease, you can go to the website of Kaiser at pwede nyo pong i-google dun yung mga pre-existing kasi marami po siya at hindi ko na po siya na isinama dito. Okay po, pero we are already familiar with all those dreaded disease at mga pre-existing conditions. Okay, and then waiver of installment premium due to death. Okay, total and permanent disability. Ibig sabihin, kung halimbawa po hindi niyo pa natapos
Yung 7 years, nasa 2 years pa lang, itong si Juan de la Cruz, nagbabayad na yung kanyang Kaiser, tapos siya man ay pumanaw, ibig sabihin waiver na, bayad na yung buong 7 years na iyon. Okay? At syempre, yung magbe-benefit po niyan ay yung kanyang mga beneficiaries. Okay? So what else do we have? Yan, siyempre, ito po isa-isay natin. Annual physical examination. So during the accumulation period, pwede kang pag may magpa-general physical exam, pwede kang magpa-blood count, magpa-urinalysis, fecalysis, x-ray, and pwede pang magpa-electrocardiogram for adults age 40 and above. And syempre sa mga kababaihan, importante po na magkaroon po tayo ng check-up or pap smear to check whether okay po, wala tayong mga infections. Okay po. So, ayan po ay covered na po ng ating Kaiser. Okay? Another one po yung ating dental. Okay, so meron din po tayong mga dental care. So, pwede tayong mapag-consult para sa ating mga dental examination, dental nutrition and dietary counseling, meron po dyan mga dental health education, restorative and prosthodontic treatment, simple tooth extraction, unlimited temporary filling, annual prophylaxis, o yung mga mild cases lang, simple tooth adjustment of dentures, meron po tayong cementation of loose crowns, inlays, and unlays. Okay, so maganda ba? Na magagamit mo na rin po yan para sa iyong dental care. What else? Term life insurance with ADD. So dito po, tingnan po natin itong illustration dito. Iba't iba pong plan type to. So kinuha ko lang po yung magmula sa K45 to K100. So saan ba yan? So sample plan, let's say si Juan de la Cruz mayroong kumuha siya ng K100 plan. So ang kanyang term life insurance, just in case man na po siya ay kunin ni Lord, is 450,000. At kung siya man ay pumanaw because of death, o yung cause ng kanyang kamatayan ay accident, that's times 2. Okay, so all in all, that's 900,000. Okay? Okay, so makikita niyo po dito yung kanyang term insurance benefit. At makita niyo din po yung ibang plan dito. Okay? Ayan. Next po, mayroon na po ba tayong mga nakakuha ng mga benefits? Yes, of course. Marami na po tayong mga nag-claim yan. Pero syempre, ang pinagmamalaki po natin dito is the service of the Kaiser. Hindi po tayo natutuwa na may namamatay, but it's part of life, di po ba? Pero ang natutuwa po tayo because Kaiser really cares para dun po sa mga napag-iwanan o yung mga beneficiary. And then they have already claimed yung kaukulan pong insurance due to the death of our, most of these are members of our community na mga kinuha na ni Lord. At sila po ay nakapag-secure talaga ng kanilang Kaiser plan. Okay? So, in case naman po of accident, ayan, meron naman po tayong mga iba't ibang benefits dyan. Loss of both hands, ibig sabihin 100% po yan na naka-insure. Kung in case man po, loss of both feet, 100%. Loss of sight, loss of one eye or one hand, ayan po. Loss of foot and sight, loss of one hand and one foot, andyan po lahat na naka-illustrate po sa ating slide. At kung loss of one hand or one foot naman, meron tayong 50%, and the loss of sight of one eye, 50%. Okay? So, syempre po, hindi naman po natin pinagdadasal na tayo po ay makaranas nito, pero in case of accident, hindi sobrang bigat sa pamilya at hindi rin sobrang bigat sa atin because we have security. Diba? Meron po tayong nakalaan na fund for that. Okay? So, inpatient benefit except for pre-existing conditions and dreaded disease. So, during the accumulation period po, pwede po tayong magpa-inpatient or hospitalization at yan po ang ating mga basic medical health benefits. So, kung dito po tayo kumuha sa K100 plan, so meron po tayong members choice of room and board up to 1,000 na benefit, and then yearly benefit limit of 50,000 to 100,000 a year. Okay po? Ayan.
So, kikita niyo po dito sa ating illustration. Okay, what else? Waiver of installment premium due to death or total and permanent disability. Sabi ko nga po kanina, in case po tayo kunin ni Lord, ang ating pamilya, ang ating mga beneficiary, ang ating mga loved ones will have their peace of mind. Paid na po. So kahit hindi pa natin na ipagpatuloy yung buong 7 years, it is considered already paid in full. Okay? So what else? So meron tayong certain feature ni Kaiser na family assistance services in case of emergency. Okay? So pero let's be clear about this po. No? Nandito po sa ating illustration. Okay, family policy should be in active status and plan should have completed at least 1 year payment. So kung tayo po ay kumuha ng Kaiser plan, dapat na kompleto po natin yung 1 year. O kung pinili man po natin ang annual payment, so after approval of our annual payment, that is already considered na 1 year payment na. Nabayaran na natin yung 1 year. Okay, next is nominated patient. Kung sino man po yung ating may sakit, must be an immediate family member of the policyholder or within the first degree of consanguinity. So, pwede po natin yung magulang, pwede pong kapatid, pwede po yung ating mga anak, asawa. Okay, so policyholder agrees to avail only of the services of Kaiser's accredited doctors and affiliated network of hospitals. Okay po, so marami naman po tayong mga affiliated na hospitals or around the country, so madali naman pong ma-admit yung ating mga loved ones sa magkaroon ng emergency. Assistance to be provided by Kaiser shall only be to the extent of the allowable benefits due to the plan holder under his policy. Siyempre po, kung ano po yung nakasaad lamang po doon sa policy mo at kung ano yung benefits mo doon for hospitalization, yun lang po yung limit ng pwede nating pwedeng ipagamit. Okay? So prior to discharge of the nominated patient, payment should have been settled with Kaiser. So, ang ibig sabihin po ng emergency dito, di ba po usually, ang hirap dalhin sa ospital pag wala kang fund. So, kung nagkataon na wala kang fund, but you have Kaiser, an active one, tapos mayroon pong family members natin nagkaroon ng emergency, pwede po muna natin kausapin si Kaiser, through our Kaiser policy, pwede pong ma-admit kasi mahirap ma-admit ngayon sa ospital pag wala kang pangpondo. Okay? So, if a plan holder requested or opted to pay on a term basis, so payment scheme is on case-to-case basis and subject to Kaiser approval. Okay po? So, meron pong tayong pagkakataon na kausapin si Kaiser para maipagamit yung ating plan. Okay? Pero may, sabi ko nga po, hindi po ito yung talagang kukunin, ipapagamit talaga natin yung ating policy. Parang it's just a temporary para po ma-admit sa hospital, tapos matulungan tayo ni Kaiser para sagutin muna ni Kaiser yung kakailanganin nating fund. Tapos po, meron po ditong condition na prior to discharge of the nominated patient, payment should have been settled with Kaiser. So bago po ilabas yung pasyente sa hospital, ay babayaran pa rin po natin siya. Okay? So, depende na po kung sa arrangement with Kaiser, kung pumayag si Kaiser na mayroon po tayong term basis. Ibig sabihin, pwedeng installment. Pero, hindi po yun guarantee. It depends sa usapan po between the policyholder and the Kaiser. Si Kaiser pa din po ang ultimate na mag-a-approve ng condition. So, kasi it depends naman po sa condition ng pasyente o kung ano man po yung naging scenario ng hospitalization ng ating loved ones. So please note that this assistance is an accommodation only and not considered a benefit of the plan. Hence, approval and denial solely depends on Kaiser management and evaluation. Okay po? So hindi talaga siya fully benefit. So pag sinabi natin accommodation, tayo po ay sa kagandahang loob ni Kaiser ay in-extend yung service para po doon sa ating mga kapamilya na hindi policyholder. Pero syempre po, mas maganda sana kung makukuhan din natin sila ng sarili nilang policy para po talagang everybody is protected. Okay? Next. Punta naman po tayo doon sa extended period or waiting time. Ito na po yung 8 years to 20 years. So anong mangyayari sa ating fund?
Okay? So while we are waiting, our fund is also growing. Okay? Ayan. So ano po yung mga benefits po natin? So meron po tayong yearly health benefits dyan at meron pong features dyan ng 10% of long-term care benefit and it earns also 7 to 10% per year. Okay? At meron din po tayong yearly health bonus. So these are variable amount. Depending po ito sa Kaiser investment natin. So it earns 7 to 10% per year. Okay? So what else do we have? You can use now. Diba? So pwede na po natin gamitin ito para sa mga outpatient benefit. Okay? Kasi dun po sa ating mga sa unang period po, yung accumulation period, ito po ay nakalimit lamang sa dental and then siyempre yung ating annual physical examination, the regular physical examination at yung mga accidental death and dismemberment. Okay, pero dito po sa ating extended period, you can use now for outpatient benefit, pwedeng pang-check up, pwede pong inpatient confinement benefits, pwede na rin pong pre-existing, covered na po dyan, lahat ng mga dreaded illness, yung mga serious illness and critical illness po ay covered na po dyan. Okay? And even po yung maternity benefit ay covered na rin po dito sa period na ito. Okay? So, now let's go to the long-term care period. Ito na po yung na-build up natin na fund. The maturity and beyond. What happens in the harvest time? Okay? Ayan. So, tingnan po natin yung plan na ito, sample na ito. Okay, let's take for example yung K100 plan. Let's say Juan de la Cruz is age 22. So, maaga pa lang siya ay kumuha na in the early years of his career. So, sabi niya sa sarili niya, let me have my Kaiser plan. Okay, K100, so he's paying and saving 5,882 per month for 7 years. Okay? So, kailan ba ito magmamature? At the age of 42? Tapos na magmature yung kanyang fund, na-build up na yung kanyang fund. Okay? So, let's have a little illustration here. Yung na-accumulate niyang yearly health benefits amounted to 269,750. Meron na din po siyang long-term care benefit dyan. Meron na din siyang long-term care bonus, which is equivalent to term insurance. At meron na po siyang accumulated yearly health bonus po dyan. Okay? And total accumulated benefits plus bonus po, ayan. So, at the age of 42, meron na po siyang na-build up fund na 1.1 million. Okay? So, masaya ba? So, masaya si Juan de la Cruz kasi bata pa, nag-ipon na siya. So, age 42, hindi pa nga siya dumadating sa kanyang senior years. Meron na siyang naipon na fund. Okay? Now, kung itutuloy natin, no, si Juan de la Cruz ayaw niya pang kunin. Sige, pwede ko naman siyang i-harvest na, pero let me see kung ano pa yung magiging possibility kung i-continue kasi bata pa naman ako age 42 pa lang. Okay? Now, total accumulated benefits at bonus at age 42. So, balik natin yung 1.1 niya. Okay? And then, i-continue pa niya. Total accumulated benefits at age 60, assuming that there is an annual growth of 10%. So, syempre, yung pera niya, hindi niya pa kinukuha, naka-invest pa yan. So, umabot ng 6.4 million at age 60 and up. Okay? So, ibig sabihin, meron siyang fund nakaalat para sa kanyang sarili na yearly na 648,380 at his retirement age. Okay? So, meron siyang money working for him or fund every month amounting to 54,031. Okay? Now, let's see kung in-extend pa ni Juan de la Cruz at the age 65. So, this is the total accumulated benefits at age 65. Assuming ulit na meron tayong annual growth of 10%. So, magkano yung fund na mabibuild niya? Okay. So, that's 10,442,224. Okay. So, assuming po yung 10% growth po natin dito kasi it could go lower, it could even go higher. Okay? So, masaya ba na mayroong fund si Juan de la Cruz at his senior years na meron po siyang
million a month na na-build up na fund, a year, and then monthly, mayroon po siyang pwedeng 87,000 na fund. Okay? So, ito na po yung tinatawag nating money working for you. Money working for Juan de la Cruz. Okay? So, nagtatrabaho pa ba siya dyan? Hindi na. Di po ba? Dahil na-build up na yung kanyang fund. At dahil yon sa pagsasakripisyo niya during his early years. Okay po? Kaya maganda po ito na i-share natin sa mga young professionals kasi they have more time to build up their fund. Okay? And by the way, pag natapos mo yung 7 years mo, pwede ka uling kumuha ng another policy for that kung gusto mong mas marami kang fund. Okay? So, ngayon, bakit lumalaki ang savings ko kay Kaiser over the years? Okay, sasabi natin approximately 7 to 10%. Kasi po yan ay naka-invest sa mga top mutual funds in the Philippines. Di ba? May features na investment yung ating Kaiser. So, under Soldibo Funds, minamanage po yan ating mga investments. Okay? So, yan po ay naka-diversify sa iba't ibang malalaking kumpanya na top holding companies in the Philippines. Okay? So, i-check po natin dito as of June 30, 2016. So, nangunguna po si Kaiser as investor sa ating mutual fund at ng papangalawa po ang IMG. We are also investors. And of course, meron pa pong isang account si Kaiser International dito sa number 4. Okay? So, itong data po, pwede nyo pong makita sa Ramper Financial website na nakalagay po dito sa ating presentation if you want to look for this particular data. Okay? So, saan ba naka-invest yung ating mga kaperahan? So, with Kaiser, through Soldibo Funds, nandito po yan. So, meron pong nakalaan para sa Ayala Corporation. So, nakikisosyo tayo sa BDO, nakikisosyo tayo sa PhilInvest, sa Jollibee Food Corporation, sa Globe Telecom, Philippine Long Distance, San Miguel. At kung ano po yung nasa top 10 holding companies, doon po yan nilalagay ng ating mga mutual fund experts. Why? Kasi hindi naman palulugiin yung ating pera. Kaya nga natin ini-invest. So they are the experts. We leave to them our money for security. At alam po nila kung paano nila i-diversify yung ating pera para mas tumubo po ito. Okay? So magkano naman ang maturity value ng pera ko? Let's take for example dito po sa plan na ito. So meron po akong illustration again from K45 to K100, pero meron pa po itong mas malaki pang plan. Pwede po nyong hingiin. Pwede kayong maghingi sa akin ng quotation. Okay, so K45 to K100. So let's take for example po itong illustration na ito. So ayan po yung kaukulang term insurance para sa specific plan. So ito naman po ang kaukulang annual benefit limit natin sa ating mga medication. So, meron po tayong certain fund para sa room and board. Kung tayo po ay na-hospital, syempre lahat po ito ay may annual policy fee. And then, ito po yung annual, quarterly, semi-annual, and annual installment. So, depende po sa inyo kung anong type of mode of payment ang gusto nyo po. So, sa annual installment po kasi, yan ay libre ka na. Discounted already for 2 months. So, mas maganda siyang kunin. So, mas madali din yung pagbabayad mo. So, kung may fund ka lang naman why not go for annual installment? Okay po? So, nandyan din po ang contract price, the total, kumbaga iyan yung total fund na ilalabas mo para sa iyong savings for your Kaiser. And nandito po yung ating mga projected maximum value sa iba't ibang taon. So, in 20 years, andyan po, meron po tayong nakalagay dito. In 25 years, 30 years. So, kasi naka-invest po ito sa mutual fund, naka-invest po yung ating pera. So, ito na po yung ating maturity value. Okay? So, makikita po natin dito sa ating pre-computed na illustration. Okay? Ang ating magiging pera. So, nabivisualize mo na more or less
kung ano yung magiging fund mo in the future. Depende po sa iyong plan na kukunin. Okay? So, paano po ma-withdraw ang pera ko upon maturity? So, syempre, kakailanganin ko siya. Kung ako ay nasa senior years, ano ba yung po pwede kong gawin after 20 years? So, yan naman po, you can withdraw your money anytime and anywhere you want and for any purpose. But Kaiser has given us also different options as to how you can withdraw. Imagine po, hindi pa rin po tayo pinababayaan ni Kaiser para ma-discipline pa rin natin at hindi tayo masyadong ma-overwhelmed doon sa ating fund. Okay? So we have different option. Option 1, you can fully withdraw your total healthcare benefits. The policy is considered availed of and all benefits are terminated thereafter including insurance. Halimbawa po, pagdating po ng 20 years, gusto mo na siyang kunin lahat, then you can opt for number 1. So, ibig sabihin, pag nakuha na mo po yan, di wala nang pananagutan si Kaiser kasi you have already taken all your funds. Okay? Now, what if you opted for option 2? This is a lifetime extended healthcare program with a maximum of 2 million life insurance coverage. So, gusto mo ipa-extend muna. Hindi mo pa siya kukunin for 20 years. So, lifetime extended healthcare program. Yan. So, ibig sabihin, habang kayo nabubuhay, ikaw ay covered. Okay? At meron ka pang maximum 2 million life insurance coverage. Okay? So, another option, meron ka ning option na yearly healthcare withdrawal. So, pwede kang mag-withdraw with maximum 1 million life insurance coverage. So, maganda din option 3 kasi syempre, those were the times na nakailangan mo naman talaga ng fund na para sa iyong mga annual check-up, annual na mga other needs mo, for your medication, for your mga maintenance. So, maganda din po yung option 3 that you have your yearly healthcare withdrawal. Okay? Pero, mas maliit po yung inyong, kumbaga, life insurance coverage. Okay? And then, for option 4, you can, meron po ikang option for withdrawal of your 50% of your total health benefits with lifetime extended health care. So, pwede mo din palang kunin yung 50% ng mga health benefits mo. At meron ka pa ding lifetime extended health care kasi nga 50-50 lang yung kinuha mo. Half of your healthcare fund. Okay? At meron pa po siya tayong option 5, that's to apply conversion privilege to whole life up to age 99. So kung ayaw mo po talaga siyang pakinabangan pa at gusto mo talaga siyang i-convert until age 99, pwede ka rin mag-opt for 5. So yung different options po natin ay depende naman po yan sa ating pangangailangan. So matagal pa naman yan naman po ay ating pagdedesisyonan later on. So, meron po tayong time really to think about and reflect kung ano po ba talaga yung gusto nating fund. Okay? Yung gusto nating gawin sa ating fund. Yan. So, ngayon ang tanong, ganito mo ba nakikita ang sarili mo sa future? Yung kung buhay ka pa at tayo ipahahabain pa ni Lord, yung buhay natin. So, medyo maganda yung ating kumbaga emotional state kasi tayo po ay nakapag-secure ng ating health. Wala tayong worry. So we have peace of mind. So gusto mo bang makita ang sarili mo na ganyan? Okay? So if you want, you have to start now. Secure your Kaiser Long-Term Health Builder para po mga nakangiti tayo in our senior years. So meron po tayong dalawang klase ng pag-avail po ng ating long-term health care. Pwede po tayong offline and or yung hard paper po, yung ating, meron po tayo diyang document where you can sign. At meron din po online. So right now po na tayo ay nasa pandemic at magkakalalayo yung ating mga location. So we are online talaga kasi kompleto na po yung ating mga ways dyan for us to be able to apply for our Kaiser. Hindi na mahirap. Marami na po tayong nag-avail ng for online Kaiser policy and it's very easy. Okay, so hihingi lang po kayo ng quotation, pwede po kayong magpa-compute, makikita nyo po yung mga benefits nyo doon, and then you decide whether you want to get it to pay for your Kaiser on a monthly basis, quarterly, semi-annual, or kaya annual. So, depende po sa inyong fund.
Okay? So, syempre po, ang sekreto dito, kung tayo ay may fund lang naman, ipunin natin, and then, the higher the plan, the higher the coverage. Okay, so kayo naman po, mahirap naman kung kumuha tayo napakaliit, tapos later on, sasabihin mo na kulang pala yung fund ko. Or kumuha ka naman ng napakalaking fund, hindi mo naman pala siya kaya. So, we have to think about, we have to be wise also with our finances, at dapat talagang fully yung emotions mo or to get this one is talagang naiintindihan mo na this is your security for your, di ba, for your retirement. Okay? So wag po tayong matakot kasi this is for us. Para sa atin po ito. Para hindi po tayo maging burden para sa iba, para sa pamilya po natin. Okay? So financial freedom is not a dream. It's really a decision. And you have to decide now and act now. Okay? So secure your future with Kaiser long-term healthcare investments. Okay? Sabi nga po natin, health is like money. We never have a true idea of its value until we lose it. According po kay Joss Billings. Di po ba, pag wala po tayong pera, di ba, tayo ay talagang natataranta. Doon natin na papagtanto na dapat pala ako ay naging wise sa aking pamamera. At yung mga wants ko ay dapat sinangtabi ko na muna para meron akong fund. So, ganun din po yan sa health. Pag tayo po ay nagkasakit, saka lang po natin mamimiss yung time na tayo ay healthy. Okay? So, tayo po ay mag-ingat lagi at maging healthy para hindi po tayo magkakasakit at hindi agad natin magagamit yung ating fund. So, nabibuild po yung ating fund sa Kaiser. Okay? So, I believe marami po tayong natutunan. So, ang maiiwan ko lamang po sa inyo na talagang ang Kaiser po ay magiging kapartner po natin sa healthcare. Okay? So, I want to thank you for listening at for being with us dito sa ating webinar. And naniniwala po ako na ito ay isang gift sa atin, ang Kaiser. Kasi imagine, kung wala siya, mahirapan po tayo mag-build ng ating fund in the future, ng ating healthcare fund. Okay? So once again, ako po ay nagpapasalamat. I'm your coach, Christiane Diaz, and thank you for listening. And I hope you learned something. And then, pwede niyo po akong i-contact sa aking mga iba't ibang ano po dyan, contact mga social accounts ko para meron po kayong way for me to reach out for me. Tapos kung gusto niyo pong humingi ng quotation o magtanong pa kung meron pa po kayong ibang mga agam-agam sa isip nyo before you really get your Kaiser plan. So, lagi po nating tatandaan, lagi tayong mag-ingat dahil wala nang ibang magte-take care sa ating kalusugan kundi tayo. At syempre, ang magiging kapartner po natin sa ating pagtanda ay ang long-term Kaiser Health Builder. Okay, so once again, thank you very much for listening.